Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Ito na nga si Senator Bato ay hindi na nakapigpigil dito kay General Torre Diwata dahil umano sa kanyang pakikipagsabwatan dito kay Presidente Kuting at pati na rin sa kanyang asawa na si Lizata Nas Ismags. Kasabwat na rin itong si kanyang pinsan na si House Speaker Tamba. Dahil sa sobrang galit nitong si Senator Bato de la Rosa dito kay General Torre Diwata dahil sa pinaggagawa niya or dahil dito sa karumal-dumal na pinaggagawa niya dito na pag-raid dito sa KOJC sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy na kilala rin na pinag-atendahan nitong senador na ito at pati na rin dating presidente na si former President Rodrigo Roa Duterte ay tila ba talaga nag-init ang ulo nitong si kalbo na to na si Senator Bato. Dito nga binalahan ni Senator Bato itong si General Torre dahil sa kanyang pakikisabwatan kay Kuting na talaga bang magsisisi siya dito. Dahil pinapaalala ni General Bato de la Rosa dito kay General Torre Diwata na ito ang ginawa ni Kuting dito kay VP Sara Duterte at sa pamilya ng mga Duterte kung saan siya ay nagtraidor at binackstab niya ang mga ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pag may bago tayong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Ayun na nga yan, mga kababayan, bago tayo dumako dyan sa interview na yan, itong si Senator Bato, pasadahan muna natin ang pinaka-latest na kaganapan ngayon sa social media. Ito talagang mama na to, sinungaling sa totoo lang. Pagka ho niyang tinanong siya, kaugnay dun sa mga ill-gotten wealths nila, sasabihin niya, wala naman eh. Pinag-uusapan sa media, puro lang naman ano yan, intrigue eh. Wala naman napapatunayan na yung pamilya daw nila hindi magnanakaw. Ay, ito ho, mga kababayan, Supreme Court declare Marcos family Poway property ill-gotten, order return to state. Gaano ho ba kalaki itong ari-arian na yan sa Poway, Ilocos Norte? 57-hectare property in Barangay Suba, Poway, town in Ilocos Norte. As considered part of their ill-gotten wealth, mga magnanakaw, ibalik niyo yan sa taong bayan. Partida presidente pa kayo kaya kung ako dito sa mga abogado ng KOJC, takbo kayo sa Supreme Court dahil diyan di maiimpluwensyahan yan ng mga walang yung Marcos na yan. O pinapasaoli na ho ng Supreme Court yung ari-arian diyan sa Paway. Parte daw ho yan ng ill-gotten wealth, nakaw na yaman itong mga Marcos na to. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw kasi ikaw ang presidente, administration, pero siguro ho yung mga ebidensya nagsusumigaw na yung mga ari-arian na yan sa Paway nakaw, ill-gotten wealth. So ano gagawin niyo niyan, Marcos Jr.? Mag-aano kayo, magmumusyon kayo diyan sa Supreme Court? Ha? Ito ho, talagang makakapal ang mukha nitong pamilya na to, panigurado. Kung maaari, hindi ho nila ibabalik yan. 30 taon na ho yan. Kailangan nyo nang ibalik sa estado yan. Kayong pamilya Marcos talagang... Kaya alam nyo ho yung 31 hectares dyan sa pag-ari-arian ng KOJC. Naku po, tagilid yan pagka trumabaho ho, mga Marcos, naku, kita nyo naman, 4 na katao hinahanap. Nag-deploy ho sila ng 5,000 pulis. Tingnan nyo na kaloko tong administrasyon na to. Ito, sa tingin ho natin, ito ho ang isa sa mga dahilan kung bakit yang si Senator Risa Hontiveros galit na galit kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito ho yung video ni Pastor Apollo Quiboloy. Nakita na ho. Ito si Pastor Quiboloy. Ayun si Boss Dada. Boss Dada.
Ayun ho si Boss Dada, isa sa mga iniidolo natin yan, simple lang ho, napaka 'pag nagba-vlog napaka-humble ho niyan 'no, very approachable, mabait ho yang mama na yan. Ito pakinggan ito si pastor na hindi lumang video na ho 'to, ito siguro yung dahilan kung bakit si ano, itong si Risa galit na galit kay Pastor Kibuloy. Ito, pakinggan yung sasabihin ni ano dito ni Pastor Kibuloy. Yeah, si Risa Hontiveros nandiyan. Si, sino pastor? Si yung kaibigan natin. Gusto ko imbitahan ko siya dito eh. May pag-uusapan kaming magandang batas Yan. na dapat kung may asawa ka, huwag ka naman po sa iba. Yun ho ba dahilan? Sa tingin niyo po mga kababayan, isa yun sa mga dahilan kung bakit itong si Risa Hontiveros talagang trinabaho itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi totoo nga naman kung tayo ho ano tayo doon sang-ayon tayo doon sa mungkahing batas na yon kung sakaling maipasa man. No, kung meron ka, kung may asawa ka na, wag ka na makipag-ano sa iba. Tama naman ho yun, di ba? Ano naman yun kumbaga, dun lang ho tayo sa tama. Ito, tuloy natin. Pastor! Di ba? Yung gusto mong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy, kung ikaw, Senator Risa, meron ka ng ano, wag ka na makipag-ano. Ganun lang naman ho yun. Kaya siguro galit na galit itong kasi marami na nakakamiss kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming gustong makakita ng video niya doon sa mga marami naghahanap kay Pastor. Ito na, Tore, ayan si Pastor Kibuloy. Nasa video natin, masaya na kayo. Ito yung video. Ito na ho mga kababayan. No? Sunod-sunod na ho ang paglalabas. Ang paglabas nitong mga video na kung saan nagpapatunay na meron ho talagang hukay dyan sa KOJC compound. Ngayon, kailangan, kung ako kay Senator Bato de la Rosa, kahit matakpan na, di ba, matakpan na yung butas. Nakita naman ho natin yung mga itsura ng mga humahawak nung yung device na naghahanap ng bunker, 'di ba? Ipatawag ho nila 'yon tapos mag-sworn sila doon sa investigation. Kung yung kuha na 'yon doon sa basement ng Jose Maria College, 'di ba? Kasi sigurado tatakpan ho nila 'yan tapos i-deny nila. Balita ho natin yung mga lupa daw na nakukuha diyan sa binutas nila na 'yan diyan sa KOJC diyan sa ilalim ng basement ng Jose Maria College. Yung ibang lupa daw doon, isinusuot na ho, isinasama na sa basura. Diba, tignan nyo naman ho kaloko. Nung una, pinupuslit ho nila, papasok, mga graba at simento. Siguro ho, natakpan na ho nila yung butas ngayong mga panahon na to, merong sumobrang lupa, hindi ho nila natiktik na maayos kasi yun, ititiktikin yung para maging compact siya, hindi siya bumagsak pag kalaunan. Kasi dapat yun kumbaga siksik yung lupa doon. Hindi na ho siniksik siguro, sinimentohan na lang ng diretsa. Ngayon yung sumubrang lupa, itinatapon ho isinasama ho sa basura nitong mga pulis na to. Mamaya papanoorin na ho natin itong video. Ito ho yung, di ba, merong larawan na lumabas na ito ho, ipakita ho natin sa mga kasama natin dito sa PH Update. Teka lang ho pakita ko lang ho sa inyo. Kasi sinasabi, ho yan ang tawag dito, ho yan Photoshop sabi nitong si Tore. Ito ho mga kababayan. Ito ho yung unang larawan na lumabas kaugnay dyan sa paghuhukay na yan. Ito ho mga kababayan. Panoorin nyo ho. Ayan ho yung hukay. Paano pa ho yan papasinungalingan itong mga nitong si Tore, no? Kung ako, pero sa bagay, no, sa mga nababalitaan natin, no, marami na daw yung mga pulis na talagang nag-iisip na, no? Gusto na ho nilang suwagin yung mga utos na nanggagaling dito kay Tore, no? Nakakaawa na rin ho kasi yung mga kapulisan natin na nakadestino diyan sa KOJC compound. Yung iba daw nagugutom na. Meron tayo nabalitaan, nagugutom na daw ho sila, napapabayaan daw ho sila nitong si Tore. Oo, may sweldo sila, may attendance sila, pero yung yung sila nandoon nakatayo na nabibilad sa araw, malayo sa pamilya, yung iba na taga Luzon pa daw yung iba diyan, taga NCR, hinilaw ko sa NCR, dinala diyan, no?
Walang maayos na tulugan, walang maayos na palikuran, walang maayos na kain. Tapos yung amo ho nila, meron ho siyang voice recorded na pini-play na paulit-ulit doon sa harap ng compound. Yun ho ang doon eh. Habang yung amo ho nila nagpapasarap o nagja-jamming silang dalawa nitong si Abalos at nitong si Marbil, yun hong mga niya, mga tauhan niya nakatayo doon, nabibilad, wala naman ho silang binabantayan. Para saan yung barikadang ginagawa nila para maitago nila sa mata ng publiko yung mga ginagawa nilang kalokohan doon sa loob ng katedral. Yun ang nakakalungkot. Para doon sa mga pulis na kung sakaling maligaw itong ating video sa kanila at isa ho sila sa mga nakadestino dyan sa KOJC compound, mag-isip-isip na ho kayo. Kaya naman para sa mga kapulisan natin na kaya naman suwagin yung mga utos nitong si Torre, mag-usap-usap ho kayo, no? Kausapin niyo ho yung mga kasama niyo. At kung sino man ang maiwan diyan, kasi pagka sobrang dami niyo na wala na magagawa yan eh, no? Mag-usap-usap po kayo, sabihan niyo ho yung amo niyo parang mali na ho ata itong ginagawa natin dito, sir. Marami na ho tayong nasasaktan, no? Marami na ho tayong karapatan na inuyurakan sa ginagawa natin na to. Kailangan niyo na hong tayuan kasi pagka nagpatuloy yan, hindi pa ho hindi sa mga pulis na utusan nitong si Torre, hindi pa ho yan ang huling illegal na ipapagawa sa inyo ng inyong amo na yan. Pagka nakalusot ang mga kalokohan na ginagawa nila na yan dyan sa KOGC. Ito na ho si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan ho natin ang interview niya dito kay Ka Eric. At naging isa to sa mga tauhan mo ng junior officer ito or under sa mga unit na napamunuan mo. Sinabi ni Lieutenant General Retired Fillmore Escobar na kabaliwan na po ang pag-i-insist ng mga pulis ngayon for 13 days na hindi nila ma-serve ng tama ang warrant of arrest, ay gumagawa sila ng kung ano-anong mga kagastusan at kabulastugan, kung ako nang gumamit ng term, na hindi na nagbibenepisyo sa gobyerno at napapahamak na ang interes ng sibilyan at pati na ng police organization vis-a-vis gastos at ang epekto ng negatibo na nagagawa nitong kabaliwan at kamalian na ginamit nila dyan sa kingdom of Jesus Christ. Your reaction to this very categorical observation made by Lieutenant General Fillmore Escobar? Totoo yan, Eric, no? Kasi naging pulis din yan at alam niya kung paano mag-serve ng warrant. Kaya siya ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang nangyayari ngayon. Hindi lang naman mga retired na pulis ang nagtataka. Kundi yung pulis mismo, yung nandiyan kayo sa loob ng KOJC, sila rin ay nagtataka bakit ganito ang takbo ng ating pamulis ngayon. Sila rin ay nagtataka bakit ganito. Ganyan ang nangyayari. Kaya I am running out of reasons and I am running out of justification. So, gusto ko man silang intindihin sa kanilang intention na talagang mahuli nila si Pastor Kibuloy dahil ito ay merong standing warrant of arrest. Kahit gaano ko i-twist yung aking rational being para lang tanggapin at intindihin yung kanilang ginagawa, ay hindi ko talaga parang hindi talaga pumapasok sa aking senses bakit ganyan ang nangyari sa service yung service of warrant of arrest. As I have said, kung ang mga ordinaryong civilian nga ay nagtataka, ako mas mo yung pulis na alam niya paano mag-serve ng warrant of arrest. Thank you, Senator Bato de la Rosa, for very straightforward and reassuring answer that you will defend and stand for what is correct, what is just, and what is lawful, not because you have been a PNP general and top general nila, kung hindi, you are now serving as the voice of the people at the Senate. Thank you, and I'll pass you on to Troy. Dagdagan ko lang kay Eric. Go ahead, sir. Ito namang ginagawa ko bilang isang senador ay hindi lang naman ito one-sided. Hindi lang naman ito sa mga biktima ng nangyayari ngayong karahasan dyan, kundi pati din doon sa mga nangharas na blabag sa kanilang kalooban na yung ginagawa nila kanilang duty na kahit na nag-questions na sa kalooban nila pero wala sa magawa. Then sila'y under orders. Ito rin, para sa kanila rin ito. Para malinawan yung kanilang mga kumakristiyan kung ano dapat, anong tama at anong mali. Correct.
yung pagbabalik, Senator Bato, ng hindi lamang ng correct and integrity, level of professionalism, kundi sense of moral uprightness among our police officers and men in uniform sa PNP. Thank you, sir. Sen, mayong hapon, si Aaron po ito, no, si Troy. Sen, may mga nag-confirm na ba ng mga senador na dadalo bukas? Sino-sino po sila, Sen? Sa last count ko is 4 kami na nag-commit na pupunta. Si Senator Jaime, Senator Bongo at Senator Robin Hood Padilla. Bali, 4 kami bukas ang mag-kakandak ng hearing. At saka mag-on-site inspection. Because of that, Sen, si Torre, si General Torre, it seems na nagpaparinig po siya. Sabi niya, Naku po, may nakaba. napupolitika raw ang ginagawa nilang operasyon. Ako, maintindihan ko kung ako ang sabihan na namumulitika dahil politiko naman talaga ako. Pero, ang hindi ko maintindihan kung isang pulis na active na pulis ay sumasakay sa politics. Yan ang mahirap yan. Tama. Di ba? Correct. Yan ang tanong ho dyan. Ito bang si Torre sumasakay sa politika? Active na pulis sumasawsaw sa politika. Kasi yung galit ho niya kay Pastor Apollo kay Buloy at nitong si Marbil at nitong si Abalos, hindi ho natin malaman kung saan nanggagaling. Yung mga aligasyon kay Pastor Apollo kay Buloy, pinag-uusapan pa rin ho yan sa korte. Ang tanong dito, nagpapagamit ho ba sila sa politika? O, sa mga politiko? Ako, maintindihan ko kung i-accuse ako ng politiking dahil politiko ako eh. Lahat ng aking gagawin, kahit ano, ay ito'y mababahiran ng politika dahil politician ako. Pero, yung isang pulis na aktibo, na nasa serbisyo pa, na gumagawa ng mga hakbang na beyond the normal mandato ng pulis, ay talagang hindi maiwasan ng taong bayan na ito'y nagpapagamit sa politiko. Di ba? Tama ho yan, Senator Bato. Sa tingin ho natin, yan si Torre, Marbil at yan si Torre, yan si Marbil, talaga nagpapagamit ho yan sa politika. Yan naman si Abalos at Marcos Jr., talaga hong politika ho ang motivation sa lahat ng nangyayari na yan sa kay OJC compound. Yun ho yun. Okay, may punto doon si Senator Bato, ha. Whatever that the police commanders, lalo na si General Torre and even the Chief PNP, nasabihin nila na may halong politika, regardless of that, mandato ng Senado ang oversight function in everything that will check the abuses or any form that might endanger the implementation of law na detrimental sa sibilyan. Dapat matutunan niya ni General Torre, nag-general siya, hindi niya alam kung ano ang mga different functions of powers of government. Basic yan eh. Government 101 orientation yan. Senator Bato de la Rosa, wag na niyang gamitin pa ng mga politika. Politika ng Duterte at Marcos Romualdez o common. That is already inherent na may mga political affiliations. But the mandate, Senator Bato, tama po ba kami ni Brother Troy? Pag sinabi namin, your mandate goes beyond your political affiliations because there is an existing and actual situation that requires the Senate investigation and intervention if necessary. Tama po ba, Senator Bato? Eric, sa pagsabi na sa kanya that we are performing our constitutional mandate. Ayun. Our oversight function is a constitutional mandate provided for sa ating Constitution in order to maintain the checks and balances. Kasi kung walang checks and balances between the three branches of government, pwede mag-aabuso ang isang branch of government at hindi na ito mati-check. Kung hindi nagpa-function ang checks and balances among government, co-equal branch of government. Klaro, Government Operations 101, General Torre and General Marbil. Paki-review please. Nag-general na po kayo, nakakahiya naman sa sambayan ng Pilipino. Brother Troy, go back to you. Okay. Sen, may mga nagtatanong lang kasi sabi ni General Torre before na
posible daw na aabutin sila ng 1 buwan or more. Or isang taon. Oo, 1 taon ang kanilang pananatili. Nagpahaging pa siya eh. Oo, 1 taon daw, posible na manatili sila sa KOJC compound. How about yung investigation niyo, Sen? Gaano po ba ito tagal or how many times po ninyo ikakandak? Pang 1 day lang po ba ito? Alam mo kung mag-insist siya sa ganong statement niya, he will be remembered in the Philippine history to be the government official na nag-create ng constitutional crisis. Correct. Siguruhin natin yan. Magkakaroon ng constitutional crisis ito dahil meron tayong ahensya ng gobyerno under the executive branch of government na dinidisregard ang findings and recommendations ng legislatura. Naku po, mabigat ho yung binitawan na to ni Senator Bato de la Rosa. Anong politika? Politiko ako, talagang ganun talaga kalalabasan yan. Pero etong sigurado, ha? Ikaw ang magdudulot ng constitutional crisis dyan sa mga pinaggagawa mo na yan. 1 buwan, 1 taon, anong gagawin 1 taon dyan? Anak ng tongwa. Yari hitori dito. Through their oversight function. At meron tayong ahensya ng gobyerno na totally dinidisregard ang order ng korte. So, how do you describe that kind of situation? Kundi, constitutional crisis. Di ba? Tama. Exactly, Senator Bato. And sir, can the Senate, although you are not the direct aggrieved party because you are not part of KOJC or any of its affiliate organizations, kapag ginawa ito nila Torre at nila Marbil ng police and even Abalos to become so arrogant to deny and be beyond the reach of oversight and check and functions of balance ng power which is within the Senate's power as constitutionally mandated and even the court, what recourse can you do legally para sila po ay mapanagot sa kanilang pagsalaula at paglapastangan sa proseso ng batas at rule of law sa ating bansa? Bukas na Marami po yan, tayong mga recourse, kababayan. kay Rick. Functioning naman ang ating mga korte. They can face charges in court pag hindi na ayusin yung kanilang trabaho. May korte pa rin tayo na nagpa-function. So, hintayin lang nila kung mag-insist sila, malalaman nila yan. At ang taong bayan mismo. Huwag na hintayin na aalsa yung taong bayan because alam na rin, sovereignty resides in the people. Correct. Kapag ang taong bayan ay mapupuno na sa kanilang ginagawa din, ibang usapan na yan. Agree. Tama po. Yung very simple but very strong points raised by Senator Bato de la Rosa. Sir, ibalik ko muna kay Brother Troy kasi maraming concern doon sa ground that they want to raise to you habang nandito ka pa sa line of communication. Alam mo ba, Sen, na si General Torre maraming pinaggagawa sa compound ng KOJC. Bukod sa, yun nga, nilusob nila kami, yan, ay pinutol doon nila yung mga kable namin ng internet doon. And bukod pa dyan, allowed po ba yun, Sen, sa kanilang operation na sa pag-serve ng isang arrest warrant na habang nandun sila sa loob ng KOJC compound is pinagkukuhanan nila ng video, ng picture, yung mga lugar doon. Halimbawa, yung sa tinatawag namin na Kingdom, may lugar kasi doon na may mga machine at saka mga naglalakihan ng mga gamit, kinukuha nila yung mga details, pinagpipicturean nila, pinagbibidyohan nila. Pwede ba yung ganun, Sen? Alam mo, those are private properties. Kung gagawa sila ng pagpipicture doon, dapat paalam sila sa may-ari. Magpapaalam sila sa may-ari. Otherwise, they're intruding into the property, personal property ng tao. At ganun din po, Senator, sa Data Privacy Act and Safe Space Act at iba pang mga batas that prevents intrusion and violations of the protection of private property and personal properties ng mga taong pribado. Precisely. Hindi lang Data Privacy Act. Marami tayong existing laws na nalalabag patungkol Pero, dyan. Ating revised penal code, meron din siyang babayolate sa revised penal code. Yes, sir. Senator Bato, may nagtatanong po sa netizens natin, if you may explain daw,
palakpak sila daw po, Senator Bato, ang taong bayan, that you are going to have ocular inspection, site inspection, evaluation, anong ginawa ng mga police for the last 13 days, anong mga nangyari, anong kaganapan doon, at they were expecting daw na doon sana sa compound area mismo ang Senate Joint Committee hearing. Ang aming nakuha kaninang umaga na update ay doon sa City Council Hall, Session Hall ng Davao City City Council. Ano po ang update dito, sir? And bakit hindi po pwedeng direktang masaksihan as a town hall meeting session ang inyong committee hearing? Are the rules governing that or because of consideration of space and formality in the proceedings? Hindi, kay Eric, anyway, magkakaroon man tayo ng site inspection sa buong area ng KOJ's compound. Ang gagawin natin na committee hearing ay doon na sa City Hall para merong semblance of neutrality kay Eric, no? Kasi kung doon natin ilagay sa loob ng KOJC, baka sabihin ng mga government resource persons na they don't feel comfortable kasi nasa loob sila ng KOJC. Di ba? So gawin nating neutral ground yung ating investigasyon doon sa City Hall, which is a government establishment and Fair pa din no? ito Fair yung pa din magiging si Sen neutral. Bato. Dahil hindi ito pinagmayari ng KOJC at hindi ito pinagmamayari ng PNP. Well noted, Senator Bato. Pero alam mo, Thank you. Sen, kung sasabihin nila na hindi sila komportable doon, sa totoo lang, kinubkob na nila yung cathedral namin, ilang days na sila 13 doon, hindi days. nga kami nakakapasok. Pati yung basement ng Jose Maria College na may mga kwarto doon ng mga missionaries, hindi rin kami nakakapasok doon. Talaga lang. Iniiwasan lang natin na magkakaroon sila ng alibay. Maximize lang natin yung ating, nilalawakan lang natin yung ating pag-iintindi. Para wala silang magiging alibay. Okay, Ayos, Sen, ayos, last na lang po, no, coming from my end. Yes. Kailan po inaasahan na maglalabas ng recommendation naman po dito ang komite at kanino naman ito ibibigay? Sa mga concerned agencies, kung anong dapat ito to be actions to be taken by concerned agencies, ibibigay natin sa kanila at sa mga investigative agencies na pwedeng magpapile ng kaso kung meron na tayo nakitang violation of law, ay doon natin ipapasa yung mga findings natin, yung ating committee report. Pero ang tanong ng taong bayan, Sen, would it be enough to move the police force na andon sa KOJC? Ano yun? Would it be enough to move them away sa KOJC compound, yung mga police? Kasi ang tagal-tagal na nila doon, Sen, wala naman sila nakikita. Araw-araw, naman sila, kumbaga, bokya, zero talaga. Well, meron kayong lawyer, no? Meron na ba siya yun? At tingnan niyo kung ano yung mga nabayulit din na batas at pwede niyo silang kasuhan. Ayun. Malinaw po, Senator Bato de la Rosa, na kahit papano, when there is a Senate committee investigation, kahit sa Manila man o lalo na pag sa area mismo, bumabait po at nag-iiba ang kondukta ng mga pulis at pati si Torre. But nonetheless, we would like to bring this to your attention, sir, na every time po may prayer ang Kingdom of Jesus Christ, which is a church compound, a religious and faith sanctuary, pinapatugtugan po niya, sir, ng sadya ng napakalakas na LRAD, yung long-range acoustic device na nakakabingi at nagkakaroon po ng sound or noise pollution. Walang respeto po sa proseso ng pananampalataya, bastusan talaga. Tapos ina-announce niya na parang bandilyo. Oh, wanted yan si pastor. Naka-loop. Nakalagay na sa isang material. Tapos tudo-tudo ang sound. Paulit-ulit. Oo. Gusto na naming erase ito, Senator Bato. Sapagkat ito ay very blatant and very scandalous insult to one's religious freedom and belief of faith and religion in his God. Senator Bato. Grabe ito. Kahit ako ngayon nakikinig ako, tumataas na yung dugo ko eh. Na high blood na ako kung gano'n ang ginagawa nila. Grabe. Please bring that up tomorrow in the hearing so that it will be formally recorded in our hearing, no? Yung mga complaints na yan, i-bring up niyo yan bukas at para nakikita ko na, parang panahon ng hapon nang nangyayari ngayon Ayun. yan, ano? Para panahon ng hapon kung saan there is no rule of law na Grabe.
kahit na yung pagdadasal mo ay tinitira ka ng kung ano-ano, that's unacceptable. Hindi yan maka-Diyos at lalong hindi makapulis na gawain yan. Hindi yan makapulis, I tell you. Hindi yan kundi makaterorista na pamamaraan yan. Hindi yan makapulis. Tama po kayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video kaugnay nga dyan sa mga banat nitong si Senator Bato de la Rosa, sa mga maling pinagagawa nitong si Torre diyan sa KOJC. Ang issue ko kasi dito, itong si Torre, sa bagay, Brigadier General ka, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin kay Marvin, parang mali ho ata to. Magkasign na lang ho kayo ng iba